It is a blessing to be with you again. Medyo mabilis ang araw, ano? So, we will continue our study in the book of Luke. And before we start and continue our study in chapter 1, let me invite you in a word of prayer. Thank you, Lord God, once again for this blessing that you have allowed each one to be here. And we ask, Lord God, that you will once again open our hearts and our minds to your word, and that you will enable each one to truly listen, O God, and see the importance of your word in our lives. Renew us, O God, and change us and transform our thinking. Let it always be in accordance to your word. In Jesus' name we pray. Amen. Lahat tayo ay in some way mahilig makinig actually ng magandang story. Okay? Lalo na kung ang story ay maganda yung pagkakakwento. Isa sa hilig ko na panoorin ay mga based on a true story na movies or documentaries. Di ko alam kung mahilig po kayo sa mga ganon. Siguro dahil ito ay totoo na nangyari based sa kanilang pagkakalahad. At madalas matapos kong panoorin ng isang movie or isang documentary, ay nagre-research ako kung totoo ito. Aaralin ko ito, titignan ko kung tama ba yung kanilang mga ikinikwento doon sa kanilang palabas. Ang nakakalungkot, marami na nagkasabi na based on a true story, most of the movies that I have watched ay hindi talaga accurate. Okay? Binago, alam mo yun, may twisted siya in a way para lang maging maganda siya na panoorin, pero hindi talaga siya actually naka-based. Totoo siya, pero marami pong mga binago. Okay? Pero meron din naman mga documentaries, ito mahalaga po, na makita po natin yon na kuha talaga sa mga totoong pangyayari yung mga videos na kanilang pinapalabas. Okay? Isa na siguro dito yung documentary na aking napanood late last year na maganda ang pagkakalahad doon sa story po nila o doon sa movie, sa documentary po na ito. Ang title po, I'm not sure kung napanood niya na ito, Tsunami Race Against Time. Hindi ko alam kung mahilig kayo sa mga ganon. Pero sa akin, nung pinanood ko to, maganda po yung kanilang pagkakagawa mainly dahil National Geographic po ito na documentary. Mainly dahil based sa video na actual na nangyari at ang minute by minute na paglahad nito ay mismo doon sa mga taong nakaranas ng tsunami. Sila po mismo yung nagkikwento. Tsaka yung mga videos po nila based doon sa cameras nila. Hindi maganda yung, alam mo, yung cinematography dahil video camera lang po yun. Yung kanilang mga pagkakuha nung kanilang mga videos. At dahil doon po, captured po ako sa aking napapanood na nakakatakot po pala talaga ang tsunami. Okay? Dahil mismong tsunami na nakikita mo na totoo yung nakikita mo. Hindi siya yung CGI effects lamang, hindi yung special effects na tsunami. Ito po'y totoo. Kaya while watching it, sabi ko, ganito pala ang tsunami, nakakatakot pala. Okay? Madalas, kapag nanonood po kayo ng mga ganito, magiging halo-halo po yung magiging emotions natin. Siguro, ako during that time, may takot, may awa doon sa mga actually na nadaanan ng tsunami, lungkot dahil sa kanilang sitwasyon, at madalas mapapaisip ka kung paano ito kung ako yung nandoon sa sitwasyon na yon. Doon ka actually nagigrip kapag may story po na maganda yung kanyang pagkakalahad. At kung ang emosyon mo ay nadala na, ibig sabihin lamang na maganda actually yung pagkakagawa nila ng documentary na ito. Pero, anumang halaga o ang anumang ganda ang isang pelikula o documentary, gaano man ito katotoo sa kanilang pagpapakita sa atin, hindi pa rin ito makukumpara sa paglalahad ng mga pangyayari na nakasulat sa Bible. At maganda na makita natin yun na in every story in the Bible ay hindi po maikukumpara sa kahit na ano pang pinakamagandang documentary na maipapalabas dito. Dahil ang Bible lamang din ang tunay na makakapaghatid ng pag-asa, pagbabago, kaligtasan para sa mga tao na magbabasa nito. Hindi tulad ng movie o ng isang documentary, anumang ganda ng pagkakabahagi ng story ay, alam mo yun, okay, it's good to know, hanggang doon lamang. Pero ang Bible, reading the stories, the narratives on it, meron pong change na hatid po ito sa ating mga puso. At patotoo po ito para sa ating lahat. Maging ako, kapag ako po ay nagbabasa ng Bible, sa ilang beses ko na siguro na natapos ang Bible, hindi pa rin nawawala actually sa puso ko ang pagkamangha sa Diyos. Alam mo, parang sabihin na natin natapos ka na yung Bible for 15 times, alam mo, andun pa rin yung, galing mo Lord, grabe. Okay? Most of the time, lalo na kunyari daw, studying the book of Luke, paulit-ulit ko po itong babasahin
na hindi po nawawala yung kanyang significance at yung kanyang importance. Kaya nga po mahalaga na makita po natin na mahalaga ang pagbabasa ng Bible at makita yung paglalahad din ng ating Panginoong Diyos ng kanyang sarili at kung ano po yung kanyang ginawa. Have you read the Bible with full of emotion? Na sa inyong pagbabasa, meron pong conviction, may guilt, may fear sa ating Panginoong Diyos. Pero may kasama ding itong thankfulness and praise o pagpupuri sa ating Panginoon. Di ba ang ganda? When you read the Bible, ang daming mga emotions din tayo na nasi-stir up na in the end, pagpupuri po ang magiging resulta. Ito ba ay nagkikreate din ng excitement sa inyo at desire na lalo pa po ninyong basahin ang Bible upang mas lalo po natin makilala ang ating Panginoong Diyos at makita ang kagandahan ng kanyang ginawa. Ang Bible ay ibinigay ng Diyos sa atin upang atin siyang makilala. Kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa, ang kanyang plano, kanyang kalooban. Ipinapakita dito ng ating Panginoong Diyos, mainly yung kanyang paglalahad ng kanyang storya sa atin in different genre. Narrative, poetry, prophecy, and letters. So iba't iba pang way na kanyang pagpapakilala ng kanyang sarili at makikita po natin ang wisdom po ng ating Panginoon pagdating po sa paglalahad ng kanyang sarili at ng kanyang plano para sa atin sa salita ng Diyos. At mahalaga na makita din natin na ang pagkakasulat ng Bible, alam natin na ito ay sa tulong ng Diyos. Pero ito pa rin ay nakabase pa rin sa skill po ng manunulat. Yung mangha. If we have studied actually bibliology before, pero matagal na ito. Siguro nag-start ako, nag-aral na tayo ng Doctrine of the Word. During the pandemic, nag-aral na rin ulit tayo ng Doctrine of the Word. Twice ko na po itong naituro dito sa ating church. At dito makikita natin yung pagkilos ni God sa isang tao o manunulat, nakabase po sa kanyang style. So kaya makikita natin when we read the Bible, hindi siya yung parang monotonous na parang iisa lang klase yung kanyang pagkakalahad, pero iba't iba. Okay? Ating nakilala si Luke last Sunday at nakita natin siya na well-educated na tao dahil isa po siyang physician at isang magaling na historian. At ito ay kitang-kita sa kanyang sulat sa Gospel of Luke at sa Book of Acts. Iba yung style niya. Iba ang style ni Paul. Iba din yung style actually ng bawat letters kung ating pong titignan o mga books in the Bible dahil ito po yung nakabase sa bawat manunulat. Kung inyo nang nabasa ang Gospel of Luke, makikita ninyo ang kagandahan ng kanyang paghahatid ng story ng ating Panginoong Jesus. From start up to the end of the Gospel of Luke, malinaw yung mga detalye na kanyang ibinibigay yung pangyayari sa atin. Detailed. Okay? Mahalaga na makita po natin at ma-observe po natin yun habang tayo po ay nagbabasa ng Gospel of Luke. At siguro obvious ito dahil ito din ang kanyang introduction po dito sa kanyang Gospel. Ating pong basahin ngayon ang Luke chapter 1, verse 1 to 4. Ito na po yung parang pinaka-start natin ng pag-aaral ng Luke. Sabi po doon, I'll be reading in ESV version. Inasmuch as many have undertaken to compile a narrative of the things that have been accomplished among us, just as those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word have delivered them to us, it seemed good to me also, having followed all things closely for some time past, to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, that you may have certainty concerning the things you have been taught. So isa-isahin po natin yung verse, aralin po natin ito para makita po natin yung direction po dito ng letter. Sa unang verse pa lamang, sinabi na kaagad ni Luke na maraming accounts na ang nasulat patungkol sa mga ginawa ng ating Panginoong Jesus. Marami na nagsulat. Okay? Kaya sabi sa verse 1, sa Filipino Standard Version, yamang marami ang nagsikap bumuo ng isang maayos na salaysay tungkol sa mga naganap sa ating kalagitnaan. Marami nang nag-try, marami nang nagsulat, hindi lamang po yung Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, sila Paul, marami pa pong iba. Isa na sa mga nasulat dito, kung ating makikita, nabasa na natin ito sa Bible. Pero dito sinasabi din ni Luke na marami pang iba nagsulat patungkol kay Jesus. Siyempre kung hindi kasama sa Bible, hindi ito bahagi ng plano ng Diyos na mapasama po ito sa canon of scriptures. Dahil
na-canonize mo po ang lahat. Ito po yung included na sa canon. Siyempre, kung hindi kasama, hindi natin sila actually masasabi na ito po ay galing talaga sa ating Panginoon. Hindi natin actually matutukoy kung sino pa yung ibang mga nagsulat patungkol sa story ni Jesus Christ. Sabi nga, maaaring isa sa 5,000 na pinakain ng Diyos, ng ating Panginoon, o kaya isang tao na pinagaling niya sa kanyang sakit, maaaring nagnais din siya na maisulat ito para maibahagi ang kamanghamanghang ginawa ng ating Panginoong Jesus. In short, marami ang nagsulat ng mga ginawa ni Jesus para ito ay mabasa din ng iba at malaman din ng ibang tao. Yun po yung purpose ng iba. Hindi natin alam kung ano talaga yung kanilang motive, pero meron pong ibang nagsulat. Hindi natin alam kung ano ang motibo nila, pero in context, at para ma-picture din natin din ngayon, may iba pang mga tao ang nagsulat patungkol kay Jesus. Siguro nga kung lahat tayo writer, naisip niyo yun, meron tayong mga kwento naririnig, kung tayo lahat ay writer, sinulat din natin yun. Di ba? Pero hindi ibig sabihin, hindi mahalaga siya. Pero maganda na sinasabi lamang sa atin dito ni Luke, maraming naging interested sa buhay ng ating Panginoong Jesus upang maihayag yung kanyang pagiging Diyos. Pero ninais ni Luke, ni Luke actually, na magsulat din ng mas detailed account about Christ. At ang style ni Luke ay i-account ang lahat galing sa mga eyewitnesses. Okay, yun po yung kanyang direction. Marami na nagsulat, pero ako magsusulat ngayon ng mas detailed at ang aking basihan ay mga eyewitnesses. Kaya nga sabi doon sa verse 2, just as those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word have delivered them to us. Dito sinasabi ni Luke, na sa simula pa lamang, may mga eyewitnesses na at ministers ng salita ng Diyos na naghahayag patungkol kay Jesus. At dito sinabi ni Luke, siya ay bahagi ng mga paghahayag ng ginawa ni Jesus. Kaya nga sabi sa bahagi ng verse 2, have delivered them to us. May eyewitnesses, may mga pastors o teachers of the word, ibinabahagi sa kanila dahil syempre hindi po naabutan ni Luke si Jesus Christ. Ang basis na lamang po niya ay yung mga kinikwento ng mga eyewitnesses o mga nakasama ng ating Panginoon. Mga taong naka-witness sa mga ginawa ng ating Panginoong Jesus. At si Luke, siya ay nagbigay oras na pakinggan ito ng mabuti, yung mga stories na kanyang napapakinggan, at isulat upang maisama sa kanyang gospel. Yung word po na eyewitness, in Greek ay autoptes. Okay? Na ang ibig sabihin nito ay a detailed examination. Actually, yung word po na Greek na autoptes is, ano naisip ninyo? Autopsy. Okay? Kaya dito actually, in English, makikita na natin in verse 2, kaagad yung paggamit ni Luke ng medical terms. Kasi doktor siya eh. So dito parang sinasabi niya, detailed examination. Sa lahat ng aking mga naririnig, aking napapakinggan, detalyado ito na aking sinasaliksik mabuti. May mga eyewitnesses at ministers na naghatid ng information kay Luke patungkol nung panahon na yon. At siguro kung ating iisipin, sino-sino kaya yung mga eyewitnesses na ito? Diba? Naisip nyo ba yon? Yung, kapag nagbasa po tayo ng Gospel of Luke, kanino niya kaya ito nakuha? Madali yung kay Apostle John dahil si John mismo nakita niya si Jesus Christ. Pero dito sa book, sa Gospel ni Luke, sinabi niya kasi from eyewitnesses. Maaari pong disciples yung tinutukoy dito po ni Luke. Maaaring nakausap niya si Peter, si John, sila Matthew, at iba pang mga kasama ng ating Panginoong Jesus. Pwede ding nakausap ni Luke si Zacchaeus. Kaya siya lang yung nag-iisa na nagbigay ng account about kay Zacchaeus. Kaya kasama ito. Isipin mo yan, ano? Nakausap siguro habang kinakausap niya si Zacchaeus. Dahil maliit siyang tao, ano nangyari? Joke lang po yun. Pero maliit talaga si Zacchaeus. Hindi natin nga lang alam kung matangkad ba si Luke o hindi. Pero, siyempre, nagkwento po si Zacchaeus about yung kanyang experience kay Jesus Christ. Siguro nakausap din niya yung mga disciples na naglakad sa Emmaus Road. Kaya may detailed account siya regarding that. Okay? Isang importante na nakausap ni Luke ay si Mary, mother of Jesus Christ. Kung inyong makikita, marami pong detail about Mary dito po sa Gospel of Luke compared po sa ibang Gospels. Isang mahalagang detail dito yung pag-visit po na angel na si Gabriel kay Mary. Alam po ninyo, nasa
Book of Daniel at Luke lamang na nabanggit yung pangalang Gabriel. So, ibig sabihin, nung kanyang ina-account lahat ng ito, nabanggit ito sa kanya ni Mary, na si Angel Gabriel, yung kanyang nakausap na anghel na naghatid actually ng balita sa kanya. Hindi lamang iyon, detailed din ang story ng mga pangyayari sa pagbisita actually ni Angel Gabriel at ng iba pang mga pangyayari sa kapanganakan ni Jesus. Maging sa pagbisita actually ni Mary kay Elizabeth, di ba? Nagbisita siya, hindi ito actually na-record sa iba. Alam mo yung nandun siya, nagpunta siya, nagstay siya sa bahay ni Elizabeth for quite some time. And then, si Luke lamang din ang nagbigay ng account about the Magnificat. Yung pagpipraise ni Mary sa ating Panginoong Jesus o sa ating Panginoong Diyos. Maging actually yung account ng kay Zechariah, okay? Yung ama ni John the Baptist. Binanggit din actually ni Luke yung Benedictus na sinabi po ni Zechariah in ways of praising God. Kaya for sure, nakausap niya din yung mga taong ito, kaya nabigay niya po sa atin. Ngayon dito, sa Gospel of Luke, yung mga account po na ito. Kaya nga kung inyong titignan, yung chapter 1 pa lamang ay 80 verses na po siya. Kasi detailed eh. Ang galing po actually ng pagkakasulat ni Luke, kung atin pong aaralin ito. Siguro, nabasa nyo na ito, pero understanding this, wow, praise the Lord, at meron pong isang historian katulad ni Luke, para magkaroon po ako ng detailed account about the life of Christ. Naisulat din niya actually from Mary, yung story po ni Jesus Christ nung siya ay 12 years old na nawala sa temple. Kita mo yun, may detail pa ng ganon, na nawala si Jesus Christ. Parang ano nga doon, habang, siguro ako sa una kong pagpapaya naman itong sila Mary tsaka si Joseph, yung anak nila, iniwan nila doon sa lugar na yon. Diba? Yung parang, pero dito siguro, habang nagtatanong, ano yung mga pangyayari na nangyari kay Jesus Christ nung bata pa siya? Siguro nagtanong si Luke eh. Ay, may naalala ako. Sino ba naman hindi makakalimot na naiwan mo yung anak mo at hinanap mo ng ilang araw? Di ba? Malingat nga lang yung anak mo. Kunyari, nasa mall ka ako, nalingat ako, alam mo yun, nawala si James ng sandali. Eh, parang takot na takot ka na. Di ba? Feeling mo, parang hindi mo na siya makikita ulit. For sure, si Mary, tsaka si Joseph, ang tagal niyang hinanap. At naibanggit po ito, na bigay po sa atin yung story na ito ni Luke. At marami pang detalye na ating pong mababasa dito po sa Gospel of Luke na napakaganda ng kanyang pagkakalahad. Nakausap ni Luke ang mga taong nakasaksi kay Jesus. Hinanap sila for sure ni Luke at kinausap at sinulat niya ang lahat ng kanilang mga nakita at nasaksihan na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga ni Justin Beck, and I quote, "He would ask questions, he would listen and record all that they said, he would spend years researching and arranging it." Kaya naman sabi ni Luke sa verse 3, "It seemed good to me also, having followed all things closely for some time past, to write an orderly account for you, most excellent Theophilus." So ito yung kanyang plano. Ito yung kanyang goal. Magbigay ng detailed account, kaya siya nag-research maigi para ibigay yung orderly account na ito kay Theophilus. Sinabi ito ni Luke, actually, itong verse 3, hindi para ipagmayabang na, alam mo, mas maayos yung aking sulat kaysa kay Matthew o kaya kay Mark. Hindi po ganon. Okay? Sabi ko nga, iba-iba yung approach ng mga writers sa gospel. Sa Gospel of Matthew, ang tuon doon is the Messiah. Yung paghahayag kay Jesus Christ as King. Pagdating naman po sa Mark, ang approach naman po dito ni Mark ay ipakilala si Jesus Christ as the suffering servant. Kaya iba naman din ang approach dito ni Luke na ipakilala sa atin that Jesus actually is the Son of Man. Yung orderly account of Jesus' life here on earth at kung paano din siya kinilala na Diyos at tagapagligtas. Sabi nga ni R.C. Sproul, so hindi ito pagmamayabang, at malinis po yung puso ni Luke dito nung kanyang sinabi po itong verse 3. Sabi nga ni R.C. Sproul, what Luke means is that he has arranged his gospel in a systematic, logical, and readable structure. He does that so we can make sense of the patterns of Jesus' teaching and the movement of his life. End of quote.
Ibig sabihin lamang ni Luke, siya ay nagsulat, nag-gather ng mga importanteng pagpapahayag ng story noong panahon ni Jesus para makita natin ang katotohanan ng mga pangyayari noon. Na ito ay mapagkakatiwalaan. Importante kasi yun eh. Hindi ito katulad ng ating panahon na kapag may nagkwento minsan sa atin, di ba minsan kapag may nagkwento na parang, ano ba yun, yung parang out of this world o parang hindi ka tiwa-tiwala o hindi ka, ano yun, napakaganda naman ng pagkakakwento mo nung nangyaring yun. Minsan ang mga tao sasabihin, hindi nga, totoo ba yan? Di ba? Kasi ganun ang tao eh. Okay? O kaya sasabihin nila, fake news yan, hindi yan totoo. O kaya sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Ang detalye na ibinibigay ni Luke ay totoo at mapagkakatiwalaan para maalis yung pag-iisip ng maraming tao na totoo nga ba ito? Kasi wala na si Jesus Christ eh. Naiwan na lang siguro at that time, mga apostles, at kinikwento na lamang nila ang mga sinasabi dito. Kaya nga si Luke, gumawa siya ng paraan, i-gather ito, syempre, to the help of the Holy Spirit, para maisulat ito upang meron tayong account na mapagkakatiwalaan. Mahalaga ang malaman ng tao noon at hanggang ngayon na si Jesus ay totoo, na siya ay tunay. Mahalaga yun eh. Kasi minsan, maaaring may magtanong sa inyo, totoo ba talaga na si Jesus Christ na buhay 2,000 plus years ago? Paano natin masasabi yun? Paano natin madidepensahan yung bagay na yun? Hindi kasi nakasulat sa salita ng Panginoon. Hinayag ito ni Luke at pinakinggan niya ang lahat ng mga eyewitnesses before, pinakinggan niya lahat ng mga stories before para umabot sa atin na ang ating Panginoong Jesus ngayon ay tunay at totoo na dapat natin siyang panampalatayanan. Marami kasi ang magdi-deny kung totoo ang ating Panginoong Jesus. Di ba? Kung siya nga ba ay Diyos. Kagabi nga lang sa youth fellowship namin, malinaw dun sa aming inaral na Jesus is God. Sa John chapter 1 to 13, inaral namin yun, although nasa John chapter 8 na kami. At paulit-ulit actually, kaya nga sa Gospel of John, ipinapakila that Jesus is the Son of God. Siya ay Diyos. Kaya nga through the Bible, makikilala natin na ang ating Panginoong Jesus ay totoo. So kung meron mang magdi-deny kay Jesus Christ, isang halimbawa na lamang ang Gospel of Luke na ang kanyang sinulat ay mga totoong pangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Ating mapagkakatiwalaan ang Bible dahil ito ay mula din sa ating Panginoong Diyos. Ating mapagkatiwalaan ito dahil sinabi nga sa verse 3, having followed all things closely for some time past. Yung translation po actually sa ESV ay medyo kakaiba at basahin ko lamang po siya sa Legacy Standard Bible at ito po tingin ko na mas tamang translation. Sabi po sa Legacy Standard Bible, having investigated everything carefully from the beginning. Okay? Kung ating aralin po, yung word po na beginning in Greek, ito po yung word na anothen, na ang ibig sabihin ay from the first or from above. Okay? Yun po yung Greek definition po nito. At sinabi ngayon ni Luke, dito ay ang kanyang investigation o yung kanyang hinahayag ay nagmula pa from above. Ang kanyang gospel ay mula sa ating Diyos. Anothen. Yun yung kanyang description ng kanyang gospel o ng kanyang letter. Ang Greek word po na anothen ay ginamit sa John chapter 3 na word na born again, which means born from above. Diba? Anothen. Okay? Another passage na ginamit yung Greek word na anothen ay sa James chapter 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above. Anothen. From above. Mahalaga na ating maunawaan, actually in the original Greek word, para mas maunawaan natin na si Luke sa kanyang mga pagpapahayag. Na tunay nga ang kanyang gospel ay pag-gather niya ng mga katotohanan, ng mga testimony ng mga taong nakasama ng ating Panginoong Jesus, mga tao na nakita ang ginawa ni Jesus, mga saksi sa buhay ni Jesus, inorganize lahat ito ni Luke, lahat ng kanyang mga narinig, pero ang lahat ng ito ay mula pa rin sa taas. Kaya nga siya part ng Scripture. May pagkilala si Luke na diyan nag-gather ako, ginawa ko lahat ng aking magagawa, pero I remind you that this is from above. Kaya naman sabi nga ni sa 2 Peter
chapter 1, verse 21, sabi ni Peter doon, "For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit." So every scripture is from the Lord, from God Himself. At si Luke, siguro, isang magandang halimbawa dito sa New Testament dahil kinikilala niya na ang kanyang isinulat ay from above. Kaya naman mahalaga na makita ninyo na ang isang characteristic actually ng Bible, that the Bible is authoritative. Hindi ito sulat ng tao. Inaral na rin natin dati sa bibliology natin yung importance ng authority of Scripture. Sabi nga ni Wayne Grudem, and I quote, "The authority of Scripture means that all the words in Scripture are God's word in such a way that to disbelieve or disobey any word of Scripture is to disbelieve or disobey God." Kaya nga, when we read the Bible, this is authoritative. Pag may command ng Bible, pag dinisobey mo ito, sino yung dinidisobey mo? Si God. Kaya nga po, dapat clear po tayo in our understanding kung ano po ang theology of the Bible. Ano nga ba ang Bible? Dito pinapakita lamang, this is from above. Kung ito ay galing sa Diyos, authoritative ito. Kung ano yung sinasabi sa Bible, dapat natin itong panampalatayanan, paniwalaan at ating sundin. Kung ang sinulat ni Luke, na gospel is anothen, from above, meaning it is from God, then in conclusion, it has authority. May authority ito. Hindi ito pwedeng, alam mo yun, yung, hindi yan totoo. Tingin ko ito yung totoo. Wala tayong karapatan na tayo yung magja-judge sa salita ng Panginoon. Kung hindi dapat yung salita ng Panginoon ang siya nagko-control sa atin habang binabasa po natin ito, hindi on our own interpretation, pero kung paano po inilalahad ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang salita. Kaya nga yung isa pang characteristic ng Bible is the Bible is clear, or the clarity of Scripture. Clear ang Scripture. Malinaw yung kanyang paghahayag. Ang problema lang, tayong mga tao ay may kahinaan in terms of our understanding. Pero aralin po natin siyang maigi. Kaya nga hindi ho pwede na, nabasa ko na yung buong Bible, okay na ako. Kailangan natin siyang basahin paulit-ulit upang mas lalo po natin na maunawaan ang salita ng Panginoong Diyos. Kaya nga po, kung ang Bible is authoritative, dapat nating paniwalaan, pagkatiwalaan at sundin dahil ito po ay mula sa Diyos. So balik po ulit tayo sa verse 3. Sabi niya dito, "To write an orderly account for you, most excellent Theophilus." Sino nakakakilala sa inyo kay Theophilus? May ka-classmate kayong Theophilus? O kaya may kakilala kayong Theophilus? Para doon siguro sa mga magkakaroon ng anak in the future, baka gusto nyong pangalan ng anak nyo ay Theophilus. Parang ang hirap, ano? Theophilus Garcia. Yeah. Siguro magandang makilala natin si Theophilus dahil nabanggit din po yung kanyang pangalan sa Book of Acts. Okay, so sinulat ni Luke ang Gospel of Luke para kay Theophilus at sinulat din niya actually yung Book of Acts para din kay Theophilus. Sabi sa Acts 1:1, "In the first book, which is Luke, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach." So parang sinasabi dito ni Luke sa kanya, nalaman mo na kung sino si Jesus, kung ano yung kanyang mga itinuro. Ngayon ito yung naging resulta ng buhay ni Jesus Christ sa church. So nagbigay naman siya actually dito ng narrative about kung paano nagsimula naman ang church. For sure, hindi po lahat tayo familiar kay Theophilus, pero siya ay isang person na nasa upper level po ng society. So siya po ay isang mayaman at may mataas na katungkulan. Kaya nga po sabi ni Luke sa kanya, yung kanyang title is Most Excellent. Diba? Parang Most Excellent. Parang ang sarap tawagin ng Most Excellent. Ano sabihin sa'yo? Most Excellent Rainier. Diba? Parang hindi ko ako, Most Excellent J. Parang hindi bagay sa akin. Kaya nga kapang Theophilus lang ito eh. Actually, yung word po o yung title na Most Excellent ay ginamit din po kay Governor Felix, kay Festus, at mababasa din po natin ito sa Gospel of Luke, sa Luke 23:26, 24:3, and 26:25. So, ibig sabihin, may kilala itong taong ito, may mataas po siyang katungkulan. Meron din po nagsasabi na ang pangalang Theophilus in Greek ay ibig sabihin ay lover of God.
Marami pong, hindi ko na po i-detail ito. May mga nabasa po ako regarding this. Na tumutukoy po daw ito na hindi naman actually daw talaga totoong tao, pero mga lovers of God, yung sinulatan daw ni Luke. Ginagamit daw ito ni Luke para protektahan daw ang mga mananampalataya sa persecution. Pero in my research and in my own study, para sa akin po, si Theophilus ay isang person na maaaring isang Roman government official. Okay, siguro, hindi dahil si John MacArthur nagsabi, sabi niya person po siya, pero most likely dahil nga may paggamit po na title na most excellent. Siguro kung tinanggal lang yung most excellent, baka pwedeng ang gamitin yung lovers of God. Pero hindi po ganoon. Siguro isang katanungan din kung ano ang relasyon ni Luke kay Theophilus, kung siya nga ay person, ano nga ba yung relasyon ni Luke sa kanya, bakit siya kailangan mag-compile, alam mo yon, ng ganito kahaba na detailed patungkol sa buhay ni Jesus Christ. Okay? May mga nagsabi na si Luke bilang isang doktor ay kaibigan si Theophilus na nagsusuporta sa kanya sa missionary works niya with Paul. So, pwede pong ganon. Ito po yung kanilang mga research regarding that. Isa po, then may nagsabi na bilang isang Roman government official, meron po silang tinatawag na slaves. Okay, yung understanding po natin ng slaves ngayon kakaiba. Kasi parang ang baba ng tingin natin sa slaves. Okay? Pero before, okay po ang slaves. Hindi po sila masama tignan na ganoon. Okay? At isang slave niya ay isang doctor daw. Siyempre, kung may mataas akong posisyon, mayaman ako, kaya ko mag-afford ng isang doktor na, alam mo yun, slave ko o pag-aari ko. Siyempre, kaysa naman pupunta pa siya kunyari sa isang doktor para magpa-check up, meron na kagad akong doktor na kasama ko. Okay? At maaari daw na si Luke ay personal physician daw ni Theophilus. At dahil dito, si Luke, at dahil kay Luke, si Theophilus po ay nakakilala kay Jesus Christ. Kaya naman siya ay nagsulat ng mga pangyayari patungkol sa buhay ni Jesus. Sino man si Theophilus, ano man yung relasyon niya actually kay Luke, ginamit pa rin siya ng Diyos para si Luke ay magsulat ng gospel upang mas lalong makilala pa ni Theophilus si Kristo Jesus. Yun po yung pinakapunto dito. Okay? At ganun din tayo ngayon sa ating panahon. Kailangan natin ang Gospels, okay? Kailangan po natin ang Bible upang makilala natin ang ating Panginoong Diyos. Ang kanyang pagbibigay kay Jesus, ang kanyang pagbibigay kay Jesus para sa atin at ang plano niya para sa ating kaligtasan. Kaya naman tayo, in a way, dapat po tayo ay mapuno ng pagpapasalamat sa ating Diyos, sa biyaya ngayon natin na natatanggap na ating nababasa ang kanyang salita. At naaaral pa po natin ngayon yung Gospel of Luke para sa ating paglago kay Kristo Jesus. Sabi nga ni Justin Beck, and I quote, "So they can be encouraged and built up in the good news of Jesus Christ, that just like those who experienced Jesus firsthand as eyewitnesses, the autopsy, they were able to examine and see the love and compassion and saving power of Christ. We too can examine and be strengthened by all we discover." So, beneficial ito nung panahon na yun. Be reminded as we read the gospel, as we study the book of Luke, beneficial po ito para sa ating lahat ngayon. So, importante po yung kanyang pagkakasulat. At ito ay para mapaalalahanan si Theophilus na, alam mo yun, na-share kong gospel sa iyo, totoo ito. Ito si Jesus. Basahin mo ngayon ito at makikita mo ang kanyang kagandahan. Verse 4, okay, for us to be certain. Ito ngayon yung purpose. Okay, yung kanyang, kung bakit niya ginawa ito, sabi nga in verse 4, that you may have certainty. Si Theophilus daw magkaroon ng certainty concerning the things you have been taught. Kasi naturuan na siya eh. Nasharean siya ng gospel, pero ngayon ang gusto ni Luke, maging certain siya. Okay? Certainty in BDAG, in Greek, means to know exactly, completely, through and through. Through and through. Makilala mo si Jesus Christ. Okay? Certainty also in Loanida, as defined there, sabi doon, to possess more or less definite information. Para magkaroon daw ng definite information si Theophilus about Jesus Christ with a degree of thoroughness or competence to be sure about the truth. Di ba napakaganda noon? Ito, mahalaga na ito, naisip ko lang ngayon. Kung ikaw ay Christian,
At kung ikaw ay sigurado patungkol sa iyong pananampalataya kay Kristo Jesus, saan nanggagaling yung ating competence kapag tayo ay nagbabahagi ng gospel? Hindi to dahil alam natin, kung hindi alam natin kung ano yung nakasulat sa salita ng Panginoon. At ganun po dapat tayo when we share the gospel. Sinishare po natin kung ano lamang yung hinahatid ng salita ng Panginoon sa atin patungkol sa ating kaligtasan. Pinakilala ng ating Panginoong Diyos ang gospel sa atin sa pagpapaalala sa atin kung sino ang Diyos. Na siya ay banal, na siya ang ating tagapaglikha. Na kung ang ating Panginoon ay creator natin, dapat tayo ngayon damang din ay accountable sa Kanya. Kaya ang bawat ginagawa natin ay mahalaga sa harapan ng ating Panginoong Diyos dahil created tayo ni God eh. Accountable tayo. So when you sin against God. Dahil siya yung creator natin eh. So, in Scripture, nakasulat po yung mga bagay na ito patungkol sa ating Diyos. In Scripture, sinasabi lamang din, certain ako na ang tao ay makasalanan. Ay, hindi lahat makasalanan. Hindi, nakalagay sa Bible eh. So, yung ating pag-defend sa ating pananampalataya, sa gospel na ating hinahayag, because we are certain na ito'y nakasulat sa salita ng Panginoon. So, nakasulat na ang tao ay makasalanan ng malinaw. Actually, sa buong Bible yun, nakasulat, ano? Pero may verse po tayo na magagamit sa Romans chapter 3 na lahat ay hindi po nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. No one is good, no, not even one, sabi sa Romans chapter 3 ni Paul. So malinaw na kapag naghahayag tayo ng gospel, we are certain dahil ito po ay nakasulat sa kanyang salita. We are certain dahil ang salita ng Diyos ay authoritative. Alam din natin at certain din tayo na ang tanging kaligtasan ng tao ay si Jesus Christ. Dahil nakasulat lamang sa Bible din, at sinulat din to sa Acts, na there is no other name that a man should be saved. Kaninong pangalan lamang maliligtas ang isang tao? Kay Jesus Christ. So sa Bible, makikita natin kung bakit ito sinulat ni Luke para magkaroon tayo ng certainty. Maging sure po tayo. Magkaroon po tayo ng definite information. At sigurado po tayo na ito yung katotohanan. Kaya nga the Bible, when we read it, when we study it, it should bring us certainty na ito'y totoo. Pero nga kagabi, nung inaaral namin sa youth fellowship, umaalala lang ng mga youth. Sana naalala ng mga youth, no? May quiz kayo mamaya. Yung blessing, nabanggit ko yung blessing if you are a children of God. Diba? So ano yung blessing ba ng pagiging isang children of God? Nakasulat po yun sa Bible. We will receive salvation. We will receive forgiveness of sin. We will receive eternal life. We will have peace. We will have joy. We will have hope. Lahat po yun ay nasa Bible. And certain ako na kung ako ay anak ng Diyos, ako'y tunay na ligtas. At mahalaga po makita po natin ito dahil si Luke din kay Theophilus, gusto niya ihayag ito para magkaroon po siya ng kasiguruhan. So, mahalaga na inyong suriin ang inyong mga sarili. Siguro din, ngayon, sa tagal na ninyo sa pananampalataya, sabihin na natin 20 years, 10 years, o ilang years man kayong isang Christian, kayo nga ba ay tunay na naging matatag na sa salita ng Diyos? For 20 years, 10 years, or less, na-build up ba na kayo ay tunay na certain sa Word ni God? O hanggang ngayon kayo pa rin ay, alam mo yun, ay, parang hindi naman yata talaga sovereign si God. Ay, para naman talagang hindi loving si God. But when we read the Bible, ang resulta dapat nito sa atin mga mananampalataya, it should build us yung, alam mo yun, yung stability na tayo ay certain na ito'y totoo at mapagkakatiwalaan natin ang salita niya. Ibig kong sabihin, for all those years, lumalago ba ang inyong pagtitiwala sa salita ng Diyos? Nagiging matatag ka ba sa mga pangako na kanyang ibinigay sa kanyang salita? Masasabi mo ba na tunay nga na ikaw ay sigurado sa kanyang salita? For sure, marami sa inyo magsasabi na, oo, Brother Jay, totoo naman, certain ako, pero ang katotohanan nito actually ay makikita sa inyong pamumuhay. It will be seen in life. Madali kasing sabihin na, yeah, I believe in the Word of God. Pero pag nandyan na yung problem, worry na, hindi ka na naniwala kay God, hindi ka na nagtatrust kay God, nagkasabit ka na sa sarili mo, sa iyong emotion, sa inyong sitwasyon na iyong kinakaharap. Doon mo makikita actually yung stability eh.
ng inyong pagiging certain sa kanyang salita. Actually, meron po akong assignment as I am going through the ACBC certification. Parang naisip ko nga, parang mahirap yata yung process ng First Baptist. Kasi parang it will take me 2 months pa bago ko talaga siya ma-accomplish. Matapos ko man yung reading, matapos ko man lahat ng mga training videos, meron siyang projects for growth. Okay, project for growth. So meron doon mga list of questions, hard questions na dapat daw sagutin mo ng honest way, hindi yung right way. Kasi minsan meron tayong sasagot tayo sa isang question, ito tingin ko yung tamang sagot. Do not answer it in a right way, but answer it in an honest way. So sabi doon, when are the times when you, may question po doon, kung maalala ko lang mahalaga kasi yung question, kailan ka hindi nagtitiwala sa word ni God? Siyempre, pwede mo sagutin, no, I always believe in the word of God. But in honesty, lahat po tayo, most of the time, especially when we sin, is already an evidence na hindi tayo nagtiwala sa salita niya. Nakukuha niyo yon? Every sin is a way ng pagpapakita at evidence sa ating mga sarili that we did not trust God. When we worry, ano yung pinapakita natin doon? We do not trust God that He is in control and sovereign in everything. Di ba? Kunyari daw, babae o lalaki man, when you look at a pornography, pag nag-pornography ka, you just see to yourself, pinapakita mo, God is not your joy. Kasi naghahanap ka ng joy sa ibang bagay. Kunyari daw, kung nag-gossip ka, you are denying God's truthfulness. So kinakalaban mo ang ating Panginoon at hindi natin paniniwala ng kanyang salita. Kaya nga kung ating makikita, the more we grow, hindi ko sinasabi na magiging perfect tayo dito sa mundong ito, pero maganda na nakikita natin that we are growing continuously kay Jesus Christ, that we don't sin less, but we sin less. Hindi tayo sinless, at hindi tayo magiging sinless talaga, pero nababawasan po yun. Sa bawat situation, circumstance na ibinibigay ng ating Panginoon sa atin, mas nabubuo ba yung ating pagtitiwala sa Kanya? Mas nagiging gracious ba tayo? Mas nagiging loving ba tayo? Mas nagiging merciful ba tayo sa mga tao na ating kinakasama? Kaya nga po mahalaga na ating pong tignan ito. Meron pang pagbabagong hatid at certain nga ba tayo sa salita ng Panginoong Diyos? Sa mga pagsubok ng inyong pinagdaraanan, sa mga sitwasyon na mahirap, at sa mga oras na iyon, paano ka tumutugon sa mga bagay na iyon? Ito ba ay nakabase sa iyong pagtitiwala sa Diyos, sa Kanyang salita? Okay? O sa inyong mga sarili? Sabi nga ng isang book na aking nabasa, mahalaga na makita ng mga Christians ngayon na tayo ay people of the Word. We should be man, na tayo po, mga tao, na tunay na ang basihan natin sa ating buhay ay ang salita ng Diyos. At paulit-ulit din po ito sa aking mga napakinggan na training. Tayo ay people of the Word dahil may kasiguruhan tayo sa salita ng Diyos. At kung may kasiguruhan tayo sa salita ng Diyos, ating susundin ang Kanyang salita. Ating pagtitiwalaan ang Kanyang sinabi o ang Kanyang mga pangako na Kanyang hinayag sa Bible. Sabihin na natin, for 13 years na ako na ginamit dito ng ating Panginoong Diyos, by His grace, faithful in preaching His Word. Siguro magandang tanongin natin ang ating sarili. Lumago nga ba ako sa paghahayag ng salita ng Diyos? Nagkaroon ka nga ba ng certainty ng ating inaral every Sunday, every Bible study, every seminar, every teaching and trainings po natin, na nakita mo na ito yung salita ng Panginoon at dapat nga akong tunay na manampalataya dahil ito'y totoo at ako ay dapat na nagpapasakop dito. Tignan po natin yun. Because the Bible was written by Luke, itong Gospel of Luke, for us to have certainty. Si Theophilus ito, hanggang ngayon ito din yung kanyang ninanais para sa atin. In application, kung may nabuong kasiguruhan sa katotohanan ng salita ng Diyos, ano sa tingin ninyo ang magiging resulta nito sa buhay ng isang mananampalataya? Christian ka, nagbabasa ka ng Bible, na build up na totoo ang Bible sa iyo. Certain ako na ito'y salita ng Diyos at ito yung kanyang kalooban para sa akin.
Ano nga ba yung magiging resulta nito? Isa-isahin po natin. Unang-una, siya ay magiging matatag sa pananampalataya. So tignan po natin yun sa ating buhay. Tumatatag nga ba ako sa aking pananampalataya? Ako ba ay nagiging faithful lalo sa aking Panginoong Diyos? Pangalawa, siya ay susunod sa salita o kalooban ng Diyos na kanyang inutos sa kanyang salita. Dapat magresulta ito ng obedience. Certain ako sinabi ni God na dito sa akin na love my wife. Di ba? Husband, love your wife. Certain ako na ito'y galing sa salita ng Panginoon. Anong gagawin ko? Susundin mo. Hindi pwedeng, ang ganda, no? Pero hindi mo minamahal yung asawa mo. O kaya kung ikaw naman asawang babae, wives, anong sabi sa babae? Palagi na natin itong palagi siyang example. Submit to your husband. Ang ganda Certain ako na word ni God ito, pero ang katanungan, kung talagang certain ka, na-apply mo ba ito? Okay? Not only that, siya ay lalagaw sa wangis ni Kristo Jesus. Mamumuhay na sumusunod sa karakter ni Jesus para kanyang maluwalhati ang Diyos. So may Christ-likeness, may growth sa bagay na ito. Hindi lamang yun, ang isang tao na certain sa salita ng Panginoon, mapupuno po siya ng pag-asa. At hindi po siya madadala ng pagsubok sa buhay. Kumbaga, sino sa inyo dumadaan sa mahirap na sitwasyon? Lahat tayo. Siguro kakatapos mo lang. Siyempre, out of the grace and love and mercy of God, hindi naman tayo, alam mo yun, araw-araw puro paghihirap sa buhay. May mga times naman na may joy, di ba? May mga times naman na parang okay, kasi ganun po ka-gracious ang ating Panginoon. Pero kung ating ibibase lamang yun sa sinfulness natin at sa sinfulness ng mundo, dapat lamang talaga bawat araw ay puro tayo ng paghihirap. Pero kung ikaw ay certain, ikaw ay Christian, mapupuno ka ng hope. Okay, may pagsubok. Hindi, ang Diyos ang may hawak nito. Hindi ako mag-aalala kung hindi ako ay magpapasakop lamang sa Kanya. Di ba? Kaya ka nag-aalala kasi hindi ka certain sa salita ng Diyos. You doubt dun sa word ni God. But if you do not doubt, hindi ka mag-aalala, hindi ka matitinag. Magpapatuloy ka na magpupuri sa Panginoon, magpapatuloy ka na magtitiwala sa Kanya at magpapasakop sa Kanyang plano para sa iyong buhay. Ang plano ba ni God sa atin ay perfect? Parang ayaw niyong sagutin Siyempre! Because every works of God is perfect. So, ibig sabihin, may challenges man in life, it is still perfect for us. For what? For us to be conformed in Jesus Christ. So, everything na pinagdadaanan natin na circumstance, situation na mahirap, that is to mold us more in Jesus Christ. Kaya perfect yun. Kaya nga ako, pag may problem, hindi ko naman sinasabi ka, Lord, thank you. Pero Lord, anong plano ninyo? Ano yung bagay na gusto ninyong baguhin sa aking puso? Ano yung mga bagay na nais ninyo na maunawaan ko pa upang ikaw ay aking sundin at maluwalhati? Yun yung mga bagay na dapat iniisip natin. Hindi kapag may problema, wala ng pag-asa to. Iiyak na lang, magmumukmok na lang, hindi a-attend ng church, hindi na a-attend, hindi na magbabasa ng Bible. Meron nga akong isang nakausap, sabi niya, I did not pray because I did something that is bad. Alam mo yun, yung parang, pero syempre bata naman yung kausap ko, no? Pero opportunity yun to teach Opportunity yun to teach. Those situations helps us na tayo po ay hindi po mawala ng pag-asa. So if we know the Bible, if we know God, if we know Jesus Christ, hindi po tayo mawawala ng pag-asa. Also, hindi lamang po yun, ang benefit po of being certain in the Word of God, magkakaroon po tayo ng biblical worldview. Naturo ko na ang biblical worldview ng pagkatagal-tagal na yan. Siguro mga 5th year ko yata yun dito. Hindi ko lang kung naalala nyo pa yun. Dalawa po kasi ito, may worldview at may biblical worldview. Okay, when we grow in the Word of God, magkakaroon po tayo dapat ng biblical worldview. May pagbabago po sa ating isip na ang tuon ay ang katotohanan lamang ng salita ng Diyos. Ang biblical worldview, ibig sabihin, you look at everything at kung kunyari daw, eyeglass ito, we look at the eyeglass of God. Hindi dun po sa pananaw ng tao. So in every situation that is happening in our lives, kung meron po tayo at nabubuo po tayo sa ating biblical worldview, we see it in the view of God, not in the view of man. Yun po yung next time siguro tuturo ko po muli
yung biblical worldview, pero ito po ay mahalaga na makita po natin. Ang magiging interpretation po natin sa lahat ng pangyayari sa ating buhay, hindi na po ito manggagaling o magiging o nakabase sa sariling pananaw natin, kundi ito'y nakabase na sa pananaw ng ating Panginoong Diyos. Yun po yung biblical worldview. In time, I do hope na magkaroon nga ako ng opportunity to teach that and how we are to grow in our biblical worldview. Part din actually ng biblical counseling natin, siguro while waiting for the module 2 from Dr. Andrew Rogers, I'll be teaching about the biblical presuppositions. Technical word po yun, pero mahalaga na makita po natin na meron po dapat na nabubuo sa ating isip ng biblical presuppositions. Aaralin po natin yun sa biblical counseling natin para yung ating pag-iisip ay palaging nakabase sa Bible. Hindi po sa pananaw natin, hindi po sa emosyon natin, hindi po sa ating sariling nakita o na-experience in life, pero dapat ito'y palagi na nakabase sa salita ng Diyos. So magkakaroon tayo ng biblical worldview. Not only that, if we are certain with the Word of God, kung tayo po is certain, nabanggit ko to kanina, tayo din ay magbabahagi ng katotohanan ng gospel sa iba. Certain ako salita to ni God Certain ako na ang pagkilos ng Diyos from Genesis to Revelation is about God's redemptive work para sa ating mga makasalanan. So ito'y alam ko, salita ng Panginoon, ibabahagi ko din ito sa ibang mga tao. If you are certain, then you will also be an evangelist. Ang hindi po nag-share ng gospel dahil lamang iyon sa kakulangan nila ng kanilang kasiguruhan sa salita ng Diyos. Pero kung sigurado ka sa salita ng Diyos, di ba ibabahagi mo yung gospel? Alam ko Sinabi sa akin ng Panginoong Diyos, tinuro niya sa akin sa kanyang salita Then we will also share the gospel to other people. And lastly, to be certain, ang taong ito ay mamumuhay na ang tuon sa buhay niya ay magbigay lamang ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. What is the chief end of man? To glorify God and enjoy Him forever. Alam natin na tayo ay nilikha, sinabi sa salita ng Panginoon na tayo ay nilikha para sa Kanyang kaluwalhatian. Tayo man ay nagkasala, dahil ang tao, tayo ay makasalanan, pero niligtas tayo ng Panginoon upang maibalik tayo dun sa Kanyang plano, na tayo ay hindi na mamuhay para sa ating mga sarili, kung hindi tayo ay dapat nang namumuhay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. In ending, ngayon na atin nang naaral ang tuon ni Luke sa pagsusulat niya ng kanyang gospel, ito ay para maghatid kay Theophilus ng malinaw, mapagkakatiwalaan, puno ng katotohanan at salita na mula sa Diyos na sulat patungkol sa perpektong buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. Ito po yung kanyang detalye. Ito ay mahalaga na maunawaan natin ngayon, ang kahalagahan ng Bible, ang kahalagahan ng salita ng ating Panginoon, na ito ay mula sa Diyos, ating maaasahan, mapagkakatiwalaan, malalapitan upang ating makilala ang Diyos at makita ang kagandahan ng ginawa ni Kristo Jesus para sa ating kaligtasan. Kaya naman aking encouragement sa inyo, after we study, after this service, inyo pong basahin ang Bible. Let's read and develop na magkaroon po tayo ng heart and mind na tunay nga, certain ako dito. Ang aking pananampalataya ay totoo dahil ito ay nakabase sa katotohanan ng kanyang salita. Inyong kilalanin pa ang ating Diyos. Lumago pa kayo sa inyong pagkilala kay Jesus. Ito si Luke, sinulat niya ang pinakamalaking bahagi actually ng New Testament upang ating makita ang buhay ni Jesus at makita ang pagkilos ng Diyos para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Tayo ay inaanyayahan ng ating Panginoong Diyos na tunay nating bigyang halaga ang kanyang salita. Let us pray. Lord, once again, thank you for teaching us, for making clear to us, Lord God, verses 1 and 4 of Luke chapter 1. Tunay na napakaganda ng plano ninyo. Hindi ito lamang plano ni Luke. Ito'y plano ninyo. Hindi lamang para kay Theophilus, kundi ito'y plano ninyo para sa aming lahat ng mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Na maging certain nga po kami sa Kanya. Magkaroon po kami ng kasiguruhan sa aming kaligtasan na natanggap. Magkaroon po kami ng kasiguruhan sa kagandahan ng Kanyang ginawang kaligtasan
para sa amin. At salamat, O Diyos, sa biyayang ito na aming natanggap sa inyo, O Diyos, na until now, yung word po ninyo, 2,000 years ago, ay naririto pa rin sa amin, Panginoon Ama, at naghahatid, Panginoon Ama, ng kaliwanagan upang kayo ay mas lalo po naming makilala at upang magresulta ito na mas lalo pang pagpupuri sa inyong pangalan. Thank you, Lord God, once again for this morning and for everyone who is here. Help us, Lord God, to respond. Amin pong mahalin ang inyong salita, bigyang importansya ito at aming basahin ng buong puso upang kayo ay aming lalong makilala at maluwalhati sa aming buhay. Ito pong aming dalangin. Pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen.